si Mr. Perfecto Binoyan at nakasalukuyan na ninirahan dito sa Iam, Lucena City. Ako po si Elizabeth Luce Rodriguez from Pagbilao, Quezon. 50 years old, fitness consultant po dito sa Quezon. I am Justin from Mercado Felipe po. And I am from Lawag City, sa Ilocos pa po. And I am 20 years old. Ako po si Daisy Reyes Nakula, 43 years old. Nakatira sa Antipolo City. Isa po akong dating OFW sa Brunei. Ana Marie Rubielos, 22 years old, nakatira sa Quezon City. I am Dave Benedict Emeresiana, 24 years old and nakatira sa Quezon City. Ako po si Shen Valdivia. Anong dati mo? Dati po akong OFW, nagtatrabaho po ako sa barko for almost 5 years po. I'm Charleston Lloyd Aremo, 28 years old and currently living here dito po sa Cavite. Dati po akong OFW sa Taiwan. Actually, kakauwi ko lang po itong January 9. Hi, this is Mark Dale Reformado, 28 years old, Tasmania City. Isa po akong katulong. Kahit din po sila, pero ang ano lang din namin doon sa pagkain. Hirap po kaming makakain sa tamang oras. Lagi kami nagugutuman at saka talagang may sukat lang ang kinakain namin. Ang ginawa ko, gusto ko na kasing may mabago eh. Ayoko kasi nung habang buhay na hindi ko mabigay yung gusto ko or gusto ng pamilya ko. Kailangan, ayun. Kasi alam ko darating yung araw na one day lahat ng gusto nila kaya ko nang ibigay. Buong-buong pangarap ko. Kaya lagi kong sinasabi yun. Until that time na nakilala ko si EM Goldex. Sa kasalukuyan ay magnegosyo, kumita sa, kumbaga self-employed sa sariling pagsisikap kung anong magiging mapagkitaan. Kapag hanap buhay naman dito pero sa hanggang pangangailangan lang, walang masisave para sa kanila sa pag-aaral nila sa college. Yun yung pinaglalaanan namin mag-asawa. Kaya kami ng ibang bansa. Napakahirap, napakalungkot. Lagi mo iniisip mga bata kung kumain na ba sila o natutulog sila sa tamang oras o nakakagawa sila ng mga assignments nila. Sa June kasi nagpaplano na po kami magpakasal at pagka sa work ka lang aasa, medyo parang mahirap mag-ipon. Kasi syempre ako, may pamilya akong umaasa pa rin sa akin, yung nanay ko, yung pamangkin ko, yung mga kapatid ko, hindi naman sobrang ganda ng mga work nila. Tapos siya, inaasahan din siya ng family niya, siya rin yung gumagastos sa bahay. So, medyo mahirap mag-ipon. So, kailangan talaga ng extra income. Kasi kung titignan natin, nagplano kami last year pa eh. So nag-compete kami, sabi namin kung ganito yung, kung ikakasal tayo ng June, ito lang yung pera natin eh. So kinumpit namin yung mga, sabi namin, parang kulang ah. So kailangan natin ng extra effort, kailangan natin ng additional income para ma-reach natin yung goal natin. Hanggang sa, ito nga, nakilala namin si EM Goldex. So may nag-offer po sa akin ito, isa kong friend na tingnan ko daw, subukan ko daw yung company na to, baka makatulong sa akin at sa pamilya ko. Nag-join po ako sa EM Goldex. Nasa Taiwan po ako nung may nagsabi po sa akin about this online store business. Tapos, so yun, inaaral ko. Actually, walang duda-duda agad eh. Inaaral ko lang siya, pinanood ko yung video. Tapos, yun, sabi ko, okay to. Go! So, sa iba talaga, nakakaduda pagkauna, parang alam mo na pag networking, parang too good to be true, parang talaga, kikita ka ba ng ganyan? Pero yun yung totoo eh, umita na talaga kami. Yung isang business partner ko before sa networking, siyang nag-introduce ito sa akin. Sinabi niya, Beth, alam ko ikaw ay umaayaw na sa networking. Ayaw mo na ng MLM, ayaw mo na ng mga different companies basta may networking na topic.
Pero just give it a try. Open your website, open your Facebook, basahin mo yung lahat na nasa sa wall ko. Basahin mo yung link na sinasabi kong everything about Mboldex. Then, pag nagustuhan mo siya, i-message mo ako. Explain ko sa'yo kung ano yung details ng company. Medyo, yung mga tao, ang pagkaintindi nila nung sabihin ko sila tungkol sa Mboldex, medyo naintindihan nila na ito ay isang magandang pagkakitaan. Kaya sila ay medyo madali-dali ako nakakuha ng mga membro na sila nagpabilis para sa pag-exit ng mga sumasali. Employment is not a sure way that you can reach your dreams. May mga pangarap din ako. Hindi lang yung everyday na kinakain namin. Mga gastos dito sa bahay, bills, everything else. Siyempre, gusto ko rin ng mas magandang bahay, kotse. Pinakipagsapalaran ko po ang konting pera na nasa palad ko that time. Dahil nga ang purpose ko ay makauwi na ng maaga. Hindi ko natapusin ng 2 taon. Awa naman ng Diyos sa pagsisikap ko na kahit pagod na ako sa trabaho, sa gabi, wino-workout ko pa din siya. Ako yung reward ko. Ang pumasok sa isip ko, kailangan magtuloy-tuloy na ito. Kailangan tuloy-tuloy nang gawin ito dahil napakaganda naman ang nagiging reward kasi kung anong sinabi ng company, yun ang ibinibigay. Gusto ko pa talaga mapagtayo ng apartment. Siyempre, pangalawa na lang dyan yung mga sasakyan. And tuwan-tuwa ako kasi totoo siya eh. Hindi siya mga sabi-sabi na puro mga negative feedbacks. Na-fulfill mo yung marketing plan ng company. You either have a choice to receive gold or to receive cash. Now, sino ba naman ako para maghawak ng ginto? Saan ko ilalagay? Lagay ko sa baul. At sa awa ng ating poong may kapal, nagawa ko. Kumita po ako dito. Kaya nung kumita ako ng medyo malaki, nakapag-decide na kaming mag-asawa na umuwi na. Ayun parang ito yung future plans namin na dapat mga 5 years or 10 years pa namin ma-achieve. Biruin mo, na-vision na namin siya na ma-achieve na namin siya within a year or less pa eh. Na yung mga pinaplano namin na ganito, plano namin bahay, plano namin kotse, parang nakaplano siya sa amin in 5 to 10 years. Pero ngayong nandito na yung reward ng Mboldex, kaya namin siya ma-achieve, nakikita namin siya within a year or 2. Nandito na eh. Saka dati ang plano namin sa kasal namin, kailangan yung bisita natin less than 100 lang Kasi wala tayong mapakain eh. Pero ngayon, okay, sige 200. Tapos may pagkain ako sa bahay. Isang German company na kasalukuyan ay bago pa lang sa Pilipinas. Pero sa tingin ko, ito ang mag-aangat sa buhay ng mahihirap dito sa Pilipinas. Kung sila ay matutuhan lang nilang pag-aralan ng gusto kung paano ito ginagawa. Doon sa mga taong gusto magsimula at mag-join sa Mboldex, lakasan nyo lang po yung loob nyo. At kung ano po yung pinaniniwalaan nyo sa sarili nyo na kaya nyo gawin to, yun po talaga yung mangyayari. Makakaya nyo rin to. May pera na tayo. Sabi ko, dahil yun ang lagi nung sinasabi sa kanila, bakit kailangan ko pa daw umalis? Sabi ko, wala pa tayong pera eh. Wala pa tayong ipon na pera. Wala kayong pang-paaral sa college. Hindi kayo makakapag-aral. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya okay lang din sa kanila nung maalis ako. Kaya nung biglang dumating ako, sabi ko, bakit mama umuwi kayo bigla? May pera na tayo eh, bigay ni Mboldex.